Nagsimula ang kwento noong taong 654. Ito ang panahon ng paghahari ng Tang Empire. Sila ang humawak ng kapangyarihan sa buong mainland ng China. Upang palawakin ang teritoryo, ang dinastiyang Tang na pinamumunuan ni Emperador Taizong ay naglunsad ng pagsalakay sa Korea na may layuning masakop ang kaharian ng Goryeo. Samantala ang kahariang ito ay mabilis na naghanda ng kanyang depensa na determinadong protektahan ang kanyang teritoryo. Ang kaharian ng Goryeo ay may bilang na 150,000 sundalo ang pinamumunuan ni General Yon. Hinarap nila ang hukbo ni Emperador Taizong na may bilang na 200,000. Sa simula ng labanan nagawang madaig ng Goryeo ang mga hukbo ng Tang. Dahil dito iminungkahi ng tagapayo ni Emperor Taizong na umatras. Ngunit ang emperador ay nanatiling tiwala sa kakayahan ng kanyang hukbo. Sa kabilang panig naging kumpiyansa ang mga pinuno ng Goryeo, habang mahigpit na lumaban ang kanilang mga kawal. Gayunpaman si Emperor Taizong ay may plano na itinalaga niya ang kanyang hukbo upang lapitan ang mga puwersa ng Goryeo mula sa magkabilang panig at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na madaig ng Tang ang Goryeo na nag-iwan ng maraming nasawi na kawal. Inutusan ni General Yon ang kanyang mga kawal na umatras. Mula sa 150,000 na kawal, 10,000 lamang ang nakaligtas. Kasunod ng pagkapanalo na huli ni Emperador Taizong ang isang babae na nagngangalang Shimi. Si Shimi ay nagsilbi sa ilalim ng yumaong Haring Yongyon na nagtatag ng kaharian ng Goryeo. Ang emperador ay nag-isip ng kanyang susunod na hakbang upang tapusin ang balakid sa pagitan niya at ng Goryeo. Kaya naman balak niya na maglunsad ng isang madugong labanan. Para magawa ang lahat ng ito, gagamitin ng emperador si Shimi na may espesyal na koneksyon sa Goryeo. Habang si General Yon ay ipinatawag si Samul isang military academy cadet na sumasailalim pa rin sa isang pagsasanay. Binigyan siya ni General Yon ng isang mahalagang misyon na makapasok sa kuta ng kalaban ang Ansi, na pinamumunuan ni Yang Manchun. Pinili niya si Samul para sa gawaing ito dahil siya ay orihinal na residente ng Ansi bago lumipat sa kabisera para sa pagsasanay sa militar. Naiimpluwensyahan ng propaganda ni Yon, si Samul ay naniniwala na si Yang Manchun ay isang taksil kaya naman tinanggap niya ang misyon na ito. Makalipas ang ilang sandali matapos umalis si Samul. Sa daan ay nakatagpo niya ang 2 kawal na humiling na sumama sa kanya. Kinabukasan ay dumating siya sa hangganan at nakilala ang 3 Ansi na residente na nagpupumilit na itulak ang isang karwahe na nakaipit sa putik. Si Samul at ang kanyang mga kasamahan ay tinulungan sila. Nang hindi inaasahan isa sa mga Ansi na residente ay nagpahayag ng kanyang sarili na si Commander Yang Manchun. Nakakaramdam ng isang bagay na kainahinalang si Yang Manchun at ang kanyang kasama ay pinaghihinalaang sila na mga espiya ng Tang. Kaya inutusan ni Yang Manchun na siyasatin ang kanilang mga kabayo. Nang malantad ang kanilang pagkakakilanlan, ang 2 sundalo ay sinalakay nila si Yang Manchun ngunit mabilis silang natalo. Nagtatapusin na niya si Samul, desperadong ipinaliwanag ni Samul siya ay isang kadet na nakaligtas sa labanan sa mga puwersa ng Tang at siya ay orihinal na nagmula sa Ansi. Sinasabi ni Samul na ipinadala siya upang mag-aral at tumulong sa Ansi. Sa kabila ng kanyang paliwanag si Yang Manchun ay nanatiling naghinala at dinala si Samul sa kuta para sa karagdagang pagtatanong. Pagdating sa Ansi, namangha si Samul nang makita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Commander Yang Manchun ay isang matalinong pinuno na lubos na iginagalang at minamahal ng mga tao. Ngunit hindi maalis ni Samul ang pasanin ng kanyang misyon na itinalaga ng General Yon. Sa pagsapot ng gabi ay lumapit si Samul kay Commander Yang Manchun upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga plano ng Tang na salakayin ang kanilang kuta. Sa kanilang talakayan ipinahayag ni Samul ang kanyang pagpayag na sumama sa Ansi upang labanan ang puwersa ng Tang. Siya ay muling nakipagkita sa kanyang mga miyembro ng angkan. Sa sandaling iyon ipinakilala siya ni Commander Yang Manchun sa mga opisyal ng puwersa ng hukbo. Si Pong ang pinuno ng Sword Unit, at si Wild Bo ang pinuno ng X Unit. Sa kabila ng lumalagong paghanga kay Commander Yang Manchun, si Samul ay pinagmumultuhan pa rin ang kanyang orihinal na misyon na tapusin siya. Gayunpaman matapos na masaksihan ang marangal na ugali ni Yang Manchun, si Samul ay nagpasya na abandonahin ang kanyang misyon. Kinabukasan si Commander Yang Manchun at ang kanyang mga tropa ay nagsimulang maghanda para sa nalalapit na pagsalakay ng Tang. Pinalakas nila ang mga depensa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga barikada ng sibat at pagtatayo ng mga pader ng fortress gamit ang luwad at putik. Ngunit naputol ang paghahanda nang mapansin ni Commander Yang Manchun ang kawalan ng isa sa kanyang mga opisyal na si Paso.
Nang hanapin siya ay natagpuan si Paso kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Bekha. Mahigpit na ipinagbawal ng commander ang kanilang relasyon hanggang matapos ang digmaan. Sa takot sa potensyal na trahedya ng pagkawala ng mga mahal sa buhay sa labanan. Makalipas ang ilang araw ay nakita ng puwersa ng Ansi na may nagmamasid sa kanila mula sa Tang. Si Commander Yang Manchun pagkatapos ay nagbabala sa kanyang mga tropa na ang emperador at ang kanyang napakalaking kawal ay papalapit na. Inutusan niya ang lahat na maghanda para sa depensa. Habang lingid sa kaalaman ni Samul si Commander Yang Manchun ay pinaghihinalaan niya ang kanyang tunay na intensyon ngunit piniling magtiwala sa kanya. Gayunpaman habang si Emperor Taizong patungo sa kuta ng Ansi na may hukbo na 200,000 sundalo. Hindi katulad sa Ansi na may bilang lamang na 5,000 na hukbo. Sa kabila ng napakatinding posibilidad na ito, si Commander Yang Manchun ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kawal na lumaban at matapang na protektahan ang kanilang mga pamilya at ang kanilang homeland. Habang inutusan ng emperador ang tagahagis ng mga bato upang bombahin ang mga pader ng Ansi. Gayunpaman ang fortress na itinayo na gamit ang matibay na clay ay nakayanan ang pag-atake na ito. Dahil sa pagkabigo na mawasak ang pader, inutusan ng emperador ang kanyang infantry na sumulong na suportado ng mga mamamana at ang isang matinding labanan ay naganap. Habang ang mga Tang infantry ay nakarating sa pangunahing tarangkahan, inutusan ni Commander Yang Ganchun si Paso na mamuna, habang inutusan ni Bekha ang mga archers na magbigay ng backup mula sa malayo. Nang tuluyang nalagpasan ng mga Tang ang main gate, natarante si Samul, gayunpaman si Commander Yang Manchun ay tiniyak sa kanya, na isiniwalat na ang pagsalakay na ito ay bahagi ng isang bitag. Si Commander Yang Manchun pagkatapos ay naglunsad ng isang counterattack gamit ang isang strategic encirclement formation, kung saan ang Tang army ay walang magawa at maraming tumakas sa larangan ng digmaan. Naiisip ang kanilang pagkatalo nagutos ang emperador na umatras bilang pagtanggap sa kanilang pagkatalo sa labanan. Noong gabing iyon ang mga taga-nayon ay kinuha ang mga palaso na nakabaon pa rin sa katawan ng mga nasawing mga kaaway na umaasang magagamit muli ang mga ito. Samantala ang mga sundalo ay nagdiwang ng kanilang matapang na tagumpay sa pamamagitan ng isang komunal na pagkain upang mabawi ang kanilang lakas. Sa gitna ng maligaya na kapaligiran nakipagbuno si Samul sa kanyang panloob na kaguluhan na pinagmumultuhan pa rin sa kanyang misyon na tapusin si Commander Yang Manchun. Kinaumagahan, nabigla si Samul sa kanyang magkasalungat na pag-iisip ay isagawa ang kanyang misyon. Sa isang kritikal na sandali hinarap ni Commander Yang Manchun si Samul na nagpapaliwanag ng katotohanan sa likod ng mga akusasyon ng pagtataksil. Salungat sa pinaniniwalaan ni General Yon. Ginawa ni Commander Yang Manchun upang iligtas ang kaharian at hindi ipagkanulo ito. Nilinaw niya na ang mga open field battle sa puwersa ng Tang ay hindi makatwiran dahil sa kanilang napakaraming bilang. Sa halip ay nakatuon si Commander Yang Manchun sa pagtatanggol sa Ansi Fortress. Dahil alam na ito ang susi sa pagprotekta sa kanilang lupain at mga tao. Ang pagpapadala ng mga reinforcement mula kay General Yon ay magreresulta lamang ng isang pagkatalo. Ang kanilang pag-uusap ay naputol, na nagulat na ang puwersa ng Tang ay naglulunsad ng panibagong pag-atake. Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadaling silang maghanda para sa labanan. Pagbalik sa larangan ng digmaan si Commander Yang Manchun ay nabigla nang makita na namumuna ang hukbo ng Tang. Dahil ang kanyang mga tropa ay nahihirapan sa ilalim ng walang humpay na pag-atake. Agad na pumasok sa labanan si Commander Yang Manchun. Inutusan niya ang ilan sa kanyang mga kawal na maghanda ng mga bag ng langis na naglalayong gamitin ang mga ito para sirain ang siege towers ng kalaban, na nagdala na ng maraming sundalong Tang sa mga pader ng fortress. Sa ilalim ng pamumuno ni Commander Yang Manchun ang mga puwersa ng Ansi ay matagumpay na nabuwag ang tower ng isa-isa. Dahil sa pangyayaring ito ang Emperor ay natigilan. Nahirapan siyang paniwalaan na ang isang maliit na fortress na tulad ng Ansi ay makatiis sa kanyang napakalaking hukbo. Hindi lang isang beses kundi 2 beses. Bilang resulta ng gabing iyon ang mga puwersa ng Tang ay umatras sa ilalim ng utos ng Emperor. Kinabukasan gumawa ang Emperor ng isang bagong diskarte upang masakop ang Ansi Fortress. Sa pagkakataong ito ay pinadala niya si Shimi para sa isang tiyak na misyon. Ang kanyang gawain ay kumbansihin si Commander Yang Manchun na ang kanyang mga vision ay hindi maiiwasang pagkatalo. Inutusan siyang himokin ang commander na sumuko sa mga puwersa ng Tang. Gayunpaman dumating si Shimi hindi lamang bilang isang ninja hero ng Tang ngunit bilang isang lihim na kakampi ng Ansi. Isiniwalat niya kay Commander Yang Manchun ang susunod na plano ng Tang.
na magtatayo sila ng isang artificial na bundok na magbibigay sa kanila ng kalamangan sa taas kumpara sa Ansi Fortress. Ang Emperor ay nilalayong gamitin ang ambisyosong diskarte na ito upang makuha ang kanyang gusto. Hindi nagtagal, pinakilos ng Emperor ang kanyang buong hukbo upang itayo ang sining na artificial na bundok na direktang nakaharap sa Ansi Fortress. Kasama ang napakaraming kawal na nasa kanyang panig, ay tiwala siyang magagawa ang proyekto at makumplito sa loob ng 2 buwan. Kasabay nito ang depensa ng Ansi ay lalong nababalisan ng mapagtanto nila na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay maaaring hindi sapat upang kontrahin ang matapang. At hindi pa nagagawang diskarte na ito. Hindi nagtagal matapos si Paso kasama ang kanyang unit ay nagmungkahi ng isang matapang na plano sa pag-atake sa Emperor. Habang ang mga puwersa ng Tang ay abala sa kanilang trabaho. Nang walang mas mahusay na alternatibong paraan si Commander Yang Manchun ay atubiling inaprubahan ang plano. Gayunpaman ang mga bagay ay hindi natuloy gaya ng inaasahan. Dahil ang hukbo ng Tang ay inaasahan na itong mangyari. Dahil dito nalipol ang mga puwersa ni Paso at tanging si Paso lamang ang nakabalik sa fortress na malubhang nasugatan. Bago mawalan ng buhay isiniwalat ni Paso na ang espiya ang nagsabi sa kalaban sa kanilang plano. Inamin ni Shimi na siya ang espiya na naglabas ng mga plano sa Emperor. Galit sa kanyang pagkakanulo si Commander Yang Manchun sa kabila ng kanilang nakaraang relasyon ay nagpahayag ng kanyang mga aksyon na walang kapatawaran. Sa isang biglaang pagkilos pinatay ni Samul si Shimi nang hindi naghihintay sa utos ng commander. Sa paghihiganti si Bekha ay mag-isang sumalakay sa kuta ng Tang at ipaghiganti ang pagkamatay ni Paso. Ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka at napatay siya sa kalaonan. Kasunod ng mga pangyayaring ito nawala si Samul mula sa Ansi Fortress nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Kinabukasan ay inihayag ng mga puwersa ng Tang na ang kanilang artificial na bundok ay makukumpleto sa loob lamang ng 10 araw. Habang ang depensa ng Ansi ay nagpupumilit na makabuo ng isang praktikal na diskarte upang labanan ang nagbabantang banta. Na-inspirasyon ng kanyang mga anak na naglalaro ng dumi. Gumawa ng plano si Commander Yang Manchun na maghukay ng napakalaking tunnel sa ilalim ng lupa. Pinagsama niya ang mga lokal na manero, at iniutos niya ang pagtatayo ng isang tunnel. Idinisenyo ito upang gumuho ang istruktura ng bundok ng kalaban. Pagkaraan ng ilang araw ay dumating si Samul sa kapital ng Goryeo upang makiusap kay General Yon para sa mga reinforcements para ipagtanggol ang Ansi Fortress. Sa kabila ng matapang na pakiusap ni Samul, nagpahayag ng pagkabigo si General Yon sa kanya na inaakusahan siya ng pagkabigo sa kanyang misyon at pagtataksil sa kanyang tiwala. Sa parehong araw inutusan ng Emperor ang mga puwersa ng Tang na ilunsad ang kanilang unang pag-atake mula sa bagong natapos na artificial na bundok. Gayunpaman ang mga depensa ng Ansi ay nahaharap sa mga paghihirap habang ang kanilang suporta sa lagusan ay pinahina ng tubig ulan. Isang manero pagkatapos ay nagboluntaryong ibagsak ang mga pundasyon gamit ang isang palakol kasama ang ilang iba pa upang makumplito ang misyon. Habang ang mga puwersa ng tangke ay naglunsad ng kanilang pag-atake. Hindi nila alam na ang Ansi ay nagsagawa ng kontrastratehiya sa ilalim ng lupa. Nang magsimula ang pag-atake gumuho ang tunnel na winasak ang artificial na bundok. Si Commander Yang Manchun ay agad na nagutos sa kanyang mga tropa na gawin ang pag-atake. Dahil sa mga hakbang na ito ang Emperor ay walang bantay at hindi makapaniwala sa nangyayari. Determinadong bawiin ang bundok, inutusan ng Emperor ang kanyang mga puwersa na lumaban na nagdulot ng panibagong matinding labanan. Naganap ang labanan sa loob ng ilang araw sa kabila ng pagiging kakaunti, si Commander Yang Manchun pinamunuan ang kanyang mga tropa ng may walang tigil na determinasyon. Gumamit siya ng mga palasok kahit na ang kanyang mga kamay ay nasugatan. Ito ay diretsyo na tumama sa Emperor sa kanyang mata. Dahil sa nangyari ang kawal ng Tang ay nanghina. Ang tunog ng papalapit na cavalry ay napuno ng hangin ito ay ang mga puwersa ni General Yon. Sa wakas ay dumating upang suportahan ang Ansi Fortress matapos hikayatin ni Samul. Dahil dito matagumpay na napaatras ng mga taga-Ansi ang mga puwersa ng Tang na natiyak ang kanilang tagumpay. Pagkalipas ng 3 taon, ang Emperor ay sumuko sa mga pinsalang natamo niya sa labanan. Sa kanyang nanghihinang hininga ay iniutos niya na huwag nang atakihin pang muli ang Ansi Fortress. Habang si Samul ay nagpaalam sa commander na nagpapahayag ng kanyang mga plano na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa militar sa kapital ng Goryeo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.